inflict His wrath upon men if He is being glorified by the unrighteousness of men. Bakit pa nga ba, kaisipan ng tao, kung sa unrighteousness ng tao, mas lumiliwanag ang righteousness ng God, bakit pa nga ba i-inflict ng Diyos ang kanyang galit doon sa unrighteousness? Nag-get niya? Bakit nga ba parurusahan pa ng Diyos yung mga makasalanan na sa kabila ng kanilang pagkakasala ay nag-glorify ang God, lumiliwanag ang righteousness ng God? Why is it God still inflict these people? Okay, yun yung argumento ni Pablo. Kung kaya sinagot ito ni Pablo, sabi niya, by no means. Or that it also means not necessarily. Ang proposition ni Pablo that how could God judge the world if He is unrighteous? Sa verse 6, yun ang sinasabi niya. Now, kung totoo ang kaisipan ng tao na papaano o bakit pahatulan ng Diyos sa mga tao kung sa kanilang paggawa ng mali, nag-glorify pa ang Diyos? Then he followed again by the word, but if. At sa verse 7, binanggit niya na kung sa kanyang pagsisinungaling, lalong nakikita ang katotohanan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian, bakit pa nga ba siya hahatulan bilang makasalanan? Why he still be condemned if he lies, ultimately glorifying God? Nag-get siya? Malalim yung pinapahayag dito ni Pablo. Sabi niya, teka, kung ako yung sinungaling at sa aking kasinungalingan, lalong nakikita rito ang katotohanan ng Diyos. Di ba? Yan yung sinasabi ng katwiran ng mga taong lumalaban kay Pablo sa panahon nila. Bakit pa nga ba hahatulan yung nagsisinungaling kung dahil sa pamamagitan niya, nag-glorify ang God? Kaya ang kaisipang tao na binabanggit ni Pablo rito, sinasabi nila, magkasala na lang tayo ng magkasala upang makaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kanyang habag at sa kanyang hustisya ay makikita. At sinagot ito ni Pablo sa ibang teksto. Ito ang sabi sa Romans 6:1. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Sa Romans chapter 6:1, mas lumiwanag doon. Ibig sabihin ba, magkasala tayo ng magkasala para ang biyaya ng Diyos ay mas lumaki pa. Nakakita niya sa Romans 6:1, magkasala na tayong magkasala para lalong lumawak pa ang biyaya ng Diyos. Siyempre, itong tanong ni Pablo na to, hindi na nangahulugang sumasang-ayon siya doon. Okay? Yun yung kaisipan ng tao. Sabi ng tao, teka muna, kung mas marami tayong kasalanang nagagawa, at syempre, pag pinapatawad tayo ng Diyos, ang laking biyaya yun. Kaya, magkasala na tayo ng magkasala. Para lalo pang lumaki ang biyaya ng Diyos sa kapatawaran. Yun ang argumento ng tao. Sa Romans 6:1, sinagot niya yan. What shall we say then? Are we to continue to in sin that grace may abound? Sa verse 2, ito yung sagot niya. By no means. Hindi. Anong sagot? How can we who die to sin still live in it? Napakagandang teksto na sasagot doon sa ating problema. Sabi niya, bakit ka pa magpapatuloy sa kasalanan? Si Jesus nga namatay para sa kasalanan mo. Why still continue sinning? Sabi niya, how can we who die to sin, namatay ka na sa kasalanan at papapatuloy ka dito? So therefore, sinasabi niya, mali ang kaisipan na mas maraming kasalanan, mas malaki ang biyaya. Bagamat may katotohanan, pero kung ang conclusion nito ay pumupunta dun sa kaidiyan na magkasala na tayo magkasala para lumawak pa ang biyaya ng Diyos, that's a wrong conclusion. Kaya sinabi niya,
Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan at hindi na tayo dapat nagpapatuloy dito. Kung kaya sa verse 8, dumating si Pablo sa isang conclusion para sa kaisipan ng tao. Sabi ng tao, why not do evil so that God may be glorified? Nakita niyo yun? Sa verse 8 ng chapter 3 ng Romans, sabi niya doon, bakit hindi ba tayo gumawa ng masama so that God may be glorified? Ito ang pinakamasamang pag-iisip ng tao. Sa kanilang kawalan ng pagkaunawa. Kung kaya sila ay gumagawa ng masama upang mapapurihan ng Diyos sa pamamagitan nito. Kamakailan, matagal na, naalala ko lang, may mga napanood akong movies sa Netflix na may ganitong mga tema. Siguro may mga napapanood kayo na ganito eh. Sinabi dito, dahil nabasa nila sa Biblia na magkakaroon ng pagwasak ng mundo sa kinabukasan or yung tinatawag natin depopulation. Doon sa movie, gumawa sila ng mga katulad ng mga virus para mag-depopulate ang mundong ito. O kaya gumagawa sila ng isang masamang gawain, katulad na lang ng mga gyera para na ma-depopulate ang mga tao. Kasi sinabi sa Bible, sa Book of Revelation, maraming mamamatay at kakunti lamang ang matitira. So therefore, sa ganitong kaisipan, sundin natin ang kalooban ng Diyos sa paggawa ng mga bagay na ito. Magawa sila, nag-iisip ng masama, thinking that they are following God by doing that. Kaya maraming ganyan na mga movies sa Netflix, lalong-lalo na yung mga may kinalaman sa depopulation. Hindi ko lang matandaan yung mga pangalan ng mga movies, pero maraming ganon. Marami ang napanood na ganon. Ang binabakayan nila sa paggawa ng masama ay ang Biblia. Kaya yung kaisipan na yan, nagpapatuloy hanggang ngayon. Gumawa tayo ng masama para masunod yung kalooban ng Panginoon. But dito, sinasabi ni Pablo, hahatulan ng Diyos ang may ganyang klase ng kaisipan. I don't know kung may nakapanood na rin kayo ng ganong mga movies. So, gusto nilang maranasan o gawin yung kinabukasan na binanggit ng propesiya ng Biblia para ganapin yon. At sa kanilang tingin, sinusunod nila ang kalooban ng Diyos by doing evil. Okay? Kapanood na ba na kayo ng mga movies? Maraming gano'n, di ba? Robin Hood, ganyan. Kaya lang yung mga movies na yan, talagang binabasa nila sa Bible. Ito yung mangyayari sa Bible. So kung yan yung mangyayari, gawin natin. So thinking that sa pamagitan yung Biblia naging future reference sila, pero para mangyari yung gagawa sila ng masama ngayon in order to serve God. Kaya in that reason, some of them, scientists, they are trying to depopulate the world by seemingly following God. At ganito ang kanilang charges kay Pablo sa mga turo nito. Kaya para mapabulaanan ni Pablo, sinabi niya ang ganyang kaisipan. Sa mga ganyang klaseng taong mag-isip, ang condemnation, ang paghahatol ng Diyos ay nakasisigurado sa kanila. Now, tukuyin natin kung ano ba ang katuruan ng Bible patungkol dito. Una, ang Diyos ay banal. Kung kaya ang lahat ng kasalanan ay kanyang paparusahan. So hindi tayo dapat mag-isip na gumawa tayo ng masama so that grace may abound. Ang Diyos ay banal at ayaw ng Diyos, nilanais ng Diyos na ang tao ay mamuhay sa kabanalan. Okay? Pangalawa, walang kasalanan na hindi napaparusahan. Maaring sa taong nagkasala, ibigay ang parusa o kay Jesus. Ang tao ay nananampalataya sa kanyang ginawa. Kung ang tao ay nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa kanyang pangako na pagpapatawad sa mga lumalapit sa kanya.
So, binabanggit natin walang kasalanan na hindi mapaparusahan. It's either ang parusa ay makamit ni Kristo, siya ang parusahan para sa atin, o ang tao ang paparusahan ng Diyos sa kanyang kasalanan. Okay? Kaya ang pangako ng Diyos, kung tayo'y mananalig sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, pinawawalang sala niya tayo at binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan ayon sa kanyang pangako, ayon sa pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo para sa atin. So hindi dapat mag-isip katulad ng iniisip ng mga tao na yon wherein they are accusing Paul in a wrong teaching. Pangatlo, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, maaari natin gamitin ang maaari niyang gamitin ang kasamaan ng tao para maganap ang kanyang kalooban. Katulad na lamang ng pagpatay kay Kristo. Ito ay isang propesiya noon pa mang una at ito ay naganap ayon sa gawang kasalanan ng tao. Jesus Christ was being prophesied in the Old Testament. The one that will offer His life, that will suffer. No, sa Isaiah. Siya ay magsasuffer, siya ay magbabata para sa kaligtasan ng tao. At siya ay mamamatay. No? So ito ay isang bagay na itinakda ng Diyos. Ngayon, ang kaisipan ng tao, kung ito ay tinakda ng Diyos, paano yun? Ang Diyos ba ang kikilos daw sa tao para patayin si Kristo? Ganun ba ang kaisipan na ito? Hindi. Kundi maging ang Diyos sa kanyang kapangyarihan, kaya niyang gamitin ang masamang pag-iisip ng tao, kaya niyang gamitin ang kasalanan ng tao para matupad ang kanyang plano. Tulad ng kay Kristo. Kailanman hindi siya kumilos kay Judas para gawin ang mga bagay na ito. Hinayaan niya lamang ang masamang kalooban ni Judas na gawin ang kanyang gusto, ngunit pinabayaan ito ng Diyos. Remember, in the Last Supper, pwedeng pigilan ni Jesus si Judas. Alam niya na alam niya yung gagawin. Pwede niyang pigilan si Judas. Pwede niyang kausapin. Pwede niya, Judas, halika nga rito. Alam ko ang nasa isip mo. Alam ni Judas din na alam niya ang kaisipan niya. Alam ni Kristo. Pero hindi pinigil ni Kristo. Pwede niya kausapin sa gilid, sabi niya, hindi maganda yung gagawin mo. Pero natandaan nyo, nung una pa man, sinabi na ni Kristo. Sabi niya sa Panginoon, sa Diyos, sa Ama, Ama, huwag niyo pong ipahintulot sa akin na mangyari ang mga bagay nito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang kalooban mo ang maganap. Kaya during that time, in the Lord's Supper, si Judas, alam na ni Kristo ang gagawin nito. Pinabayaan niya. Jesus let him go. Sapagkat sa pamamagitan ni Judas, ang Diyos ay mag-glorify sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Parurusahan ba ng Diyos si Judas one day? Yun na ang sinabi ni Paul. His condemnation is just. Kahit yan ay ipahintulot ng Diyos, kahit ang mga bagay na yan ay hayaan ng Diyos na mangyari, yung gagawa ng kasalanan ay kanyang parurusahan. Kahit na yung kanyang ginawang kasalanan ay mag-glorify ang God sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ganito rin ang pangyayari kay Jose. Pakita niyo ang Bible. On that idea that God can use even the evil things of this world para sa kanyang dakilang plano. What happened to Joseph? Alam ba ng Diyos ang kanyang magdadaan ng problema sa buhay? Inilagay sa kanyang panaginip ng kanyang mga kapatid ay magbabaw, yuyuko sa kanya. Kaya nagalit ang kanyang mga kapatid. Bakit kami yuyuko sa iyo? Kami mga mataganda.
At yung mula sa propesiyang ito na galing sa Diyos, yun ang nangyari. Paano naganap ang mga bagay na yon? So, kinaingitan siya ng kanyang mga kapatid. Nung siya ay kinaingitan, siya ay ibinenta, ipapapatay. So, ang lahat ng mga bagay na kasalanan ginawa ng kanyang mga kapatid laban sa kanya. Pero yung kanyang buhay, nakita mo, dumidireksyon sa plano ng Diyos. Noong siya ay inilagay sa hukay, parang balon, ilagay siya doon. Tapos dumaan yung sila Potiphar. Yung ilang mga anong lugar na nga yan, tapos ibinenta siya kay Potiphar. Mga ngalakal, iniligtas siya nito. Tapos ibinenta siya kay Potiphar, siya ang ginawa ngayong na nagkagusto ngayon yung asawa ni Potiphar sa kanya. Pagin nga yun Kita mo, yung kasamaan ng babae na ito, na may gusto siya kay Joseph, at nagtataka siya na raping si Joseph actually. Pero umalis si Joseph. Ayaw niyang saktan ng Diyos. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos, siya ngayon ay inakusahan ng maling akusasyon. At siya ay nakulong. Kung nangyari sa atin ang mga bagay na yan, tatanungin mo ang Diyos, bakit, Panginoon, sa kabila ng ginawa kong mabuti sa buhay na ito, mukhang napapasama pa ako? Sometimes we ask God, Lord, why? Tama naman yung ginawa ko, mabuti naman. Wala naman ako nagawang kasalanan, pero bakit ako nagdudusa sa isang bagay na hindi ko ginawa? And that may be your question. Bakit? And every time we ask God, bakit? Natutupad ang pangako ng Diyos along the way. Nakulong siya. So sa kanyang pagkakulong, may mga nakakulong din doon. At sila'y nanaginip. At yung panaginip nila ay nagkatotoo sa kanila na in-interpret ni Joseph. At dumating ang panahon, yung hari ng Ehipto, nagkaroon din ng panaginip. At naalala nitong cupbearer, naalala niya, meron pong tao doon sa kulungan na kaya mag-interpret ng panaginip. At yung hari na ito, ang Paraon, pinatawag si Jose. Sinabi ni Jose kung ano ang panaginip at interpretasyon nito. To make the story short, ginawa siyang pangalawa sa Paraon. Sapagkat yung kanyang panaginip, 7 taong masagana, 7 taong paghihirap. Niligtas ni Joseph ang Ehipto sa pagkagutom at kamatayan. At hindi lang ang Ehipto, iniligtas niya rin ang Israel. Iniligtas niya rin ang iba pang mga bayan na siyang napagpala dahil sa Ehipto, dahil kay Joseph. Dahil sa nabalitaan ng mga tao na merong mga pagkain sa Ehipto, nagpuntahan doon, maging ang kanyang mga kapatid. At natupad ang propesiya ng Diyos sa kanya. Yung kasamaan ng kanyang mga kapatid ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang dakilang plano. So ano na nangyari? Nung nalaman na nila na si Jose pala ang ikalawang mataas na posisyon sa Ehipto ay ang kanilang kapatid, nahabag pa rin si Jose. Kahit na sa kasamaang ginawa sa kanya. At ito ang kanyang sinabi, you meant evil for me. Ang sama ng ginawa niyo sa akin. Maraming ganyan tao sa buhay natin, mga ginawaan tayo ng masama. Pero tandaan niyo, tulad ng ginawa kay Jose, sinabi niya, you meant evil for me, but God meant it for good. Hindi
Ito ay larawan ng buhay ng tao, ang buhay ni Jose. Maraming ganyan, no, sa buhay natin, that some people did something evil to us, pero ginagamit din ng Panginoon sila, yung kanilang kasamaan, para sa dakilang plano ng Diyos, and God will be glorified in the wickedness of men. Hindi dahil ang Diyos ay kumilos para sa kasamaan ng tao, hindi niya ginawa yun. Ang ginawa niya, ay hindi lang siya kumilos. When God did nothing, then God is doing something. Hinayaan niya lang si Judas, hinayaan niya lang yung mga kapatid ni Joseph, at sa kanyang paghahaya na ito na ang mga makasalanang tao, pinayagan niya, sige, gawin niya lang yan. Pero habang ginagawa niya yan, nagaganap ang kalooban ng Panginoon. Proverbs 16:4, sabi rito, the Lord has made everything for its purpose. Ang lahat ng bagay ay ginagawa ng Diyos para sa kanyang purpose. Even the wicked to the day of trouble. Proverbs 16:4. Ang lahat ay ginagawa ng Diyos. He made everything. Pag may mabuting nangyari sa iyo, bahagi yan sa ginagawa ng Diyos sa buhay mo para sa kanyang purpose. Kung may masamang nangyari sa inyo, ginagamit din ng Panginoon yan, ginagawa niya yan for His purpose. Even, sabi niya nga rito, even the wicked man, sa mga masamang tao, makasalanang tao, even the wicked man for the day of trouble. No? Ginagamit ng Panginoon ang mga taong iyan para makamit, marating ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Kaya you must know how to react in life. Kung maging ang kasamaan ay ginagamit ng Diyos, you must know how to react right. Katulad na lang, let's say, naghamon ang kapitbahay mo ng away sa iyo. Okay. Nahamon ka. Siguro dahil may kasalanan ka rin, baka marumi yung kasada niyo. Nadudulas-dulas siya. So, may katwiran. Pero hinamon ka. Ngayon, kapag hamon niya sa iyo, how will you react? Magipag-away ka rin ba sa kanya? Or kailangan mo rin minsan na pagtimpian ang mga hamon ng away sa buhay mo? Hindi lahat ng bagay ay dapat nating patulan. May mga panahon din na kailangan mong mag-isip, kailangan mong isipin ang mga bagay-bagay on how to react. Kasi maging yung masasamang tao, ginagamit ng Diyos para sa kanyang purpose. Kaya mga kapatid, hindi lang kami bayan, no? Problema. Yung mga mabibigat, malalaking problema na para sa iyo hindi kayang buhatin. Hindi mo na kaya. Ginagamit din ng Diyos yan for His own purpose. Kaya how will you react? Paano ka magre-react sa mga bagay na ito? Mawawalan ka ba ng gana sa Diyos? Magtatampo ka ba sa Diyos? Maaaring sa initial reaction mo parang ganon, pero eventually hindi ka pababayaan ng Panginoon. At the end of the day, sa kabila ng pagkalugmok mo dahil sa problema, padalakasin at pinalalakas ka ng Diyos sa lahat. Dahil, lesson na Sunday, kahit ang tao ay hindi tapat, ang Diyos ay laging tapat sa atin. Kaya nagdudugtong-dugtong yung istorya parang giraffe. Nalagay yung kwento ng giraffe. Yung mga sumunod doon sa istorya na ano.
hindi ang Diyos ang gumawa ng kasamaan sa tao, kundi ginagamit din niya ang kasamaan ng tao para sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Sapagkat ang kasamaang ito ay nagbubunsod sa isang kabutihan o something that is good. Kung kaya ang Israel sa kanilang kawalan ng pagsunod sa Diyos, naging tapat pa rin ang Diyos sa kanila. At sa katapatang ito, ang Diyos ay naluluwalhati. Makikita natin maging ang mga nagaganap na kasamaang ito ay bahagi ng plano ng Diyos. Hindi nangangahulugang na iplano ng Diyos na siya ang gagawa o magpapasimula ng kasamaang ito, kundi ang tao. Mula sa kasamaan ng tao, gagamitin niya ito para maganap ang nais niya, ang kaligtasan mismo ng tao sa kanyang pagkakasala. Remember Isaiah 45 verse 7, sabi niya, I form light. Bakit may liwanag siyang dahilan? But also God create darkness. Not necessarily literal na light and darkness ang tinutukoy dito. This is a figure of things in life. Ang masasayang buhay, ang masasayang liwanag ng buhay galing sa Diyos. Maging ang mapapait na buhay. Sabi niya, I form light and create darkness. I make well-being. Kung nasa maayos kang kalasugan, ayos yan. Ang Diyos ay may gawa sa inyan. But also, He create calamity. Sa ibang salin yan, I create evil. Siyempre, ipaparehas mo doon sa una yung sinabi. Yung sinabi niya, I make well-being. Pero, I also create a person which is not well-being. I create calamity. I create evil. Sabi niya, I am the Lord who does all these things. Kaya kung wala kang sakit, pasalamat ka sa Panginoon. Wala kang sakit. Kung matalino ka, pasalamat ka sa Panginoon. Galing sa Kanya ang talino mo. Kung malakas ka, galing sa Diyos ang lakas mo. Kung dumating ang panahon na ikay nanghina, nagkasakit, galing din sa Panginoon. Or else, hindi niya ipapahintulot sa iyo. Kaya sabi niya, I make well-being and I create calamity. Mahirap minsan unawain ito. Pero ang totoo, may mabubuti na nauwi sa hindi maganda. Tulad ng pag ang gobyerno ay namimigay ng mga goods. Ang tawag doon? Ayuda. Di ba magandang bagay yun na ang gobyerno namimigay ng ayuda? Pero kahit maganda ito, magandang bagay ito, nauwi yan sa hindi maganda. Paano? Maganda, pero nakurakot. Nakurakot ni Siyempre, ayuda sa barangay. Si kapitan. Magigit kay kapitan. Kasi mga taong nangangailangan talaga hindi na nabibigyan. O, maganda yun pero nag-uwi sa hindi maganda. Yung mga tao, aasa na lang sa ayuda. Ayaw magtrabaho. Wala mga ayuda. Tapos mauwi sa inggit. Yung kumibayan, ba't may ayuda ka? Kami wala. Abay, kung magtatrabaho ka, higit pa sa ayuda tatanggapin mo. Maganda ang gobyerno tumutulong, pero pwede yung tulong na yan na uwi sa hindi maganda. Kaya hindi lahat ng mabuti na nauuwi sa kabutihan. Sometimes there are things that is good but brings evil.
O, sample. Anniversary. Bibili tayo ng lechon. Pati ang ganda nun, makakanya ang anniversary, may lechon. Pagkatapos ng anniversary, dahil sila high blood. Nag-unahan doon sa lechon. Naubos agad yung lechon. High blood. O di, maganda yung may lechon. Pero hindi nawi sa mabuti. Kaya tandaan nyo, hindi lahat ng mabuti nauuwi sa mabuti. Minsan, ang mga mabubuting bagay nauuwi sa mga bagay na hindi maganda. Balik na rin natin. Balik na rin natin. Sabi ng Diyos, I create well-being, but I also create calamity or evil. Ang evil ba, pwedeng mauwi sa mabuti? Madaling unawain na ang evil, mauwi sa hindi maganda. Madaling unawain yun eh. Pero ang tanong, pwede ba ang something that is evil will turn into something good? Pwede. Nung ikaw ay malakas noon, hindi mo pinapansin ng Diyos sa buhay mo. Diyos, wala yan. Pero the moment na ikaw nakaramdam na ng karamdaman, humina ka. No? Dati, pupunta si pastor kayo, Bible study, Bible study, hindi ako niniwala diyan. Nung na-bedridden ka, wala akong magawa, kundi si pastor, mag-pray sa iyo. Tanggap mo na siya. Lahat nga ng relihiyon, tinatanggap yung sigaw ba? Pwede na ho yan, basta ka na lang. Makasigurado ako sa buhay na walang hanggan. No? Ang karamdaman, which is evil, may turn to something good. Okay, tayo dati dito, di ba? Dati ang simbahan ko ay some sort of Pentecostal. Ay dito. Kaya puno-puno tayo ng instrument. Kantahan, sayawan. Pumasok ka dito, mukha kang disente, lalabas ka, pawis na pawis ka, kasayaw mo. Pagod na pagod ka. Para ba, ano nangyari sa simbahan na yan? Pawis na pawis. Nagsimba lang, sumamba lang, pawis na pawis na. Ayun, talunan kasi ng talunan. Tayo, kantahan ng kantahan. Alam mo, puno-puno ng ilaw na init ka dahil sa mga ilaw na yan. Sa dami natin instrumento nun, 3 beses tayo ninakawan. Ninakaw yung amplifier, ninakaw yung keyboard, ninakaw yung gitara. Tayo naman sa simbahan ninakaw. Bili tayo, bili ng keyboard, bili ng gitara, bili ng, bili na naman. Ninakaw na naman. Ninakaw na naman. Bibili na naman tayo. Nang muli na-reform tayo. At ang ganyan na lahat yan. Nagganyan na lahat ng instrumento. Dahil reform na Dahil ang isang reform, di ba? Para na rin sa kaalaman ng iba. Tumusunod lang tayo doon sa kung paano sumasamba ang tao sa Biblia. Hindi tayo tinatawag na, sabi isang we are being called as conservative. Conservative yan, na himnal. At sometimes people call yung praise and worship as modern. Walang modern, walang conservative. It's not the issue of being a church modern or conservative. Issue ito on what is biblical. And worship in the Bible is very simple. Just like this. Ang mahalaga ang salita ng Diyos, that we are praying to God, that there's a dialogue between God and man during the time of worship. Simple lang pala. Kaya nga maraming Pentecostal, pag kinausap mo, ang sagot, alam niyo ba ano? Pag po yan, Pentecostal, pag kinausap niyo, alam niyo ba kung anong sagot? Sagot, ano? Anong sagot? Ayun na nga, ano? Bakit ano ang sagot? Yung mga bingi na sila sa praise and worship Kaya, ano? Ayan ang sagot nila, ano? Bingi. Ako, bingi na doon Kala ko doon, nung pagtanda ko lang. Pag may praise and worship ito, ingay na ingay ako sa drum. Ingay na ingay ako sa bass.
Tapos yung mga bumibita ko, parang ngay-ngay ako. Yung pala, nagiging biblical lang ako. Akala ko, nakatanda na ata ako kasi hindi ko na ma-appreciate yung mga maingay na tutubig sa loob ng simbahan. Ito pala biblical. Hindi mo pala kailangan gamitin ang mga bagay na yan just to glorify God. You just be simple. Worship is simple, not extravagant. Ang mundong ito, ang sabi niya, worship is extravagant. Walang ganon. Hindi extravagant. Worship is so simple. It's just between you and God, giving worship, praises unto God, and God accepting your praises and blessing you. Simple. Hindi kailangan extravagant. So, may mga pangit na bagay na nangyayari sa buhay na nauwi sa maganda. Kaya ang buhay is not a matter of good and evil. Life is not a matter what is good, what is evil. But life, tandaan niyo to, but life is a matter of between life and death. Whether good or bad, pwedeng mag-uwi sa life. Whether good or bad, pwedeng ma-uwi sa death. So life is a matter of life and death. Kaya ang question hindi na yung what is good, what is evil. Ang question is, what brings us life? And what brings people to death? Si Pablo, in his sufferings, it produced life. Wala na sigurong pinakamalupit na naranasan sa Biblia, wala sila na malupit ang naranasan. But Paul. Pero sa kanyang sinasabi, ang lahat ng mga pangyayari nito, those who he foreknew, God is always working for the good of those who love Him. Kailan niya lang. Sample ko lang. Nakatigisahan si Sir Rita. Sample ko lang. Malayo-layo nila, Santa Rita. Santa Rita yan. Si Sir Rita pala. Naging Santa ka na ngayon. Santa Maria, pinagagalingan yan. 3 sakayan yan. Building kayan pa, tricycle, bus, tapos jeep. So, ang dami layo, no? At ang nakakatuwa doon, kalimitan, napakaaga nila rito. Malayo sila. Pero yung kahit na malayo sila rito, nagpo-produce ng buhay sa kanila. Biro mo, nung kailan, sobrang init. Pero binira sila ng kung may sakit lang yung hindi nakakapunta rito, kung may sakit. At nagpapaalam pa, Pastor, may sakit ako, hindi ako makapunta. Pero biglang pag nagdala, katulad na kailan, Pastor, malakas ang ulan dito, hindi ako makapunta. Tapos biglang, Pastor, pinto na po, magsisimba na kami. Kahit na malayo sila, hindi nagbubunga ng kamatayan sa kanilang pananampalataya ang layo. Instead, nagbubunga ito ng buhay sa kanila. In that reason, life is not a matter between good and evil. Things may be good, things may be evil, but one matter is that good and evil produces life? Or does it produce death? Mahirap unawain ito, pero ang totoo, may mabubuti na nauwi sa hindi maganda. Pero meron din namang hindi mabubuti, tulad ng karamdaman, problema sa mundo, pero nag-uwi ito sa buhay. Kung kaya ang buhay ay hindi nakasalalay sa mabuti o masama, kundi sa buhay at kamatayan. May mabubuti na nauwi sa kamatayan, ngunit may mga bagay na masasama na nagdudulot ng kabutihan. Ang mabuti at di mabuting bagay ay parehong ibinigay ng Diyos. Ngunit ang mahalagang pag-iisip ay ang buhay at kamatayan.
Masama man o mabuti, dapat ito ay magbunga ng buhay sa atin bilang Kristyano. Kung kaya sinabi ni Pablo, and we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Dahil dito, ang Diyos ay napaparangalan sa mabuti man o masama. Magbabakas tayo sa katanungang tao tulad ng sinabi ni Pablo. Gagawa ba ako ng masama para mapapurihan ng Diyos? Ang sagot ay hindi. Hindi mo kailangan gumawa ng masama para mapapurihan ng Diyos. Bagkos, kahit ang masama ay napupurihan ng Diyos. Pero we should not dare to do that. Dahil si Kristo ay namatay para sa ating kasalanan. Kung kaya sinabi rin niya, hindi na tayo dapat magpapatuloy dito. Kalawa, kahatulan ng Diyos ang makasalanan at hindi tayo kasama dito. Tayo ay mga patay na sa kasalanan kung kaya hindi na tayo dapat magpatuloy dito. Ang banal na Espiritu na sumasa atin ay kinokonvict tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Binigyan niya tayo ng bagong puso upang gumawa hindi ng kasamaan kundi ng mabuti sa harapan ng Diyos. Kapatid, nawaan natin lalo na isang hamon sa ating Kristyano. Ang buhay ay hindi laban sa mabuti at masama. Ang buhay ay laban sa buhay at kamatayan. Kahit may manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mensahe niya sa amin sa umagang ito. Salamat po sa aral na ibinigay niyo kay Pablo. Maging sa aral ng pagtanggap namin sa isang katotohanan na naman ang nangyayari sa amin sa buhay, mabuti man o hindi mabuti, ito ay bahagi ng plano mo. At ito ay mag-glorify ka, aming Diyos. Salamat po sa katotohanan ito. Kaya ikaw ay aming dapat pasalamatan, mabuti man o hindi mabuti. O aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dadako sa ating Lord's Supper. Pakibukas po ang ating sasahin na baka nag-overtime na ako And yung sa huli na po yung ating pananalangin. Ipilita na lang po natin ito. Lord's Day 28. The question, Lord's Day 28, page 36 to the back, question number 75. Question 75, how does the Lord's Supper remind you and assure you that you share in Christ's one sacrifice in the Lord, in the cross, on the cross, and in all His gifts? Now remember, itong Heidelberg Catechism is an answer to the doctrine of the Roman Catholic Church. Kaya, very vivid na binanggit niya ito one sacrifice. Because Roman Catholic Church believe that every Mass, you have to sacrifice Jesus Christ. For your sin in the last week, from last week. Kasi, every Sunday, yung Sunday ngayon, nagkasala ka, kaya sa sunod na misa, sa simba mo, yung sacrifice ulit as Kristo para sa iyong kasalanan.
Kaya nangyayari diyan kung hindi ka lang magsisimba, yung kasalanan mo dumadami. Kasi walang sacrifice na doon sa kasalanan na gawa mo. Kaya ang Hilbert Catechism come out to this decision na sagutin ito, one sacrifice lang. And that is one and for all. Hindi kailangan weekly silang sacrifice siya or daily sacrifice siya. Ang beses lang sa lahat ng panahon. At yung ginawa ni Cristo na yan ay merong that is to remind us and assure us. So, dalawang bagay ang gustong sabihin dito sa question 75. Reminding and assuring. Una, sabi niya, God commanded me. So, Lord's Supper is a command. It is not an opinion. It is not something na option ng isang Kristyano. We don't have any option. God commanded us to take the Lord's Supper. But how? You have to profess your faith. Kaya next month, meron na naman ulit, no? Yung mga gusto mag-profess ng faith, magpagbigay alam nila ulit para magkaroon tayo nitong profession of faith next month. Okay? So sabi dito, God commanded us, Christ commanded us, me and all believers, to eat this broken bread and to drink this cup. With this command, He gave this promise. So, inuman niya tayo mag-take ng Lord's Supper. Sa text na natin, you must first become a member, communicant member, to take the Lord's Supper. Pero, pag nag-take ka ng Lord's Supper, may promise. Kaya ito rin also is something na hamon sa mga hindi pa nag-take ng Lord's Supper. Ang pag-take ng Lord's Supper, since you are professing your faith, hindi mo sasabihin lang may pananampalataya ako kay Kristo. Ang nagpapatunay ito kapag haharap ka na dito and you are professing before God and before the people that I accepted, received Jesus Christ as my Lord and Savior. Kailan magkakaroon ng katotohanan sa iyo yun? Pag nagtayo ka dyan in front of God's people, declaring that I believe in Jesus. So that will be then that you will take the Lord's Supper. And it has a promise. Kaya kapag hindi ka nag-take pa na to, yung promise, patungkol dito, hindi mo pa na-realize. Walang realization of that promise. Kahit gusto mo. Kahit sabihin mo naniniwala kay Kristo. Pero kung naniniwala kay Kristo, bakit hindi? Christ commanded this for you to have it. And this is the promise, sabi niya. Una, may dalawang promise. That is a remind us and assure us. As surely as I see with my eyes the bread of the Lord broken for me, and the cup given to me, nakita ko na aking mata. Yung elements, yung wine, nakita ko na. Yung bread, nakita ko na. So surely, His body offered and broken for me, and His blood poured out for me on the cross. So that's the promise. Nakita ko pa lang yan. I use my eyes. You see, in the gospel, when we hear the gospel, we use our ears. In the Lord's Supper, we can see the gospel. At meron pa. Not only that we see the gospel. Look at the second. As surely as I receive, tinanggap mo na, no? Yung nakita mo, tinanggap mo na. I receive from the hand of Him who serves. And taste with my mouth. So the gospel not only use your ears, not only use your eyes, not only, but also to use your mouth. Ano yan? Puro mga senses yan. Sense of hearing, sense of seeing, mouth. What is from the heart? So, sabi niya, I receive from the hand of Him who serves, and taste with my mouth
Tinikman mo na, sinain mo na, the bread and cup of the Lord given me a sure sign. By faith. Pag kinain mo nito, ito ang tama. Ito ang siguradong senyales na si Kristo, ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ay nasa sa akin. Kaya dito, pakita mo doon, not only spiritually, I receive Christ, Jesus is in my heart. But also, we are commanded to take this, if Jesus is in your heart, so that by faith, you not only hear the gospel, heard the gospel, seeing the gospel, but you taste the gospel. Sabi niya, it is a sure sign of Christ's body and blood. And surely, He nourishes and refreshes my soul. Paano mo papakainin ang kaluluwa mo? Siyempre, pinakakain natin katawan by wine and bread in the context of Israel. Pero pinakakain mo ang kaluluwa mo by the context of its spirituality. The meaning, and that is Jesus Christ. You receive Christ by faith. No? Refreshes my soul for eternal life with His crucified body and poured out blood. Kaya napakalaga po ang communion. No? Mahalaga ang Lord's Day. Especially when we have communion. Kapag pinakakain ka ng Panginoon spiritually. It is a sure sign that He nourishes us and He also refreshes us by His Spirit. Dakilang Diyos, patuloy po kami nagpapasalamat by giving us the sign and seal of the covenant, which is the bread and the wine. And the bread is your body. The wine is your blood. Not only that we can say that we love you, that we offer our life to you, but as well, O God, tinatanggap ka namin sa pamamagitan ng sign and seal of this covenant that you given to us. So bless the element, bless the bread, and bless the wine. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Pag tayo po yung mga communicant member. Communicant member po yung mga nag-present sa faith. Hindi yung mga nakaupo ay we will also in front of God, in front of the public. May mga benepisyo na pinangako ang Diyos dito. So we take this. Nung gabi si Jesus ay pinagkanol, duwang po siya na tinapay. Nagpasalamat niya ito at pinaglaki-laki. Kanyang sinabi, ito ang aking katawan na binibigay sa iyo. Ang gawin niyo ito, bilang pagpaalala sa akin. Nang matapos ang makuna, dinampot niya ang tao. At kanyang sinabi, ito ang taro ng bagong tipan. Ang siyang ibinibigay ko sa inyo. Ito ang aking dugo. Ang dugo. Ang tipan. Ang bagong tipan. Kaya sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom ng taro, gawin niyo ito bilang pagpapaalala sa akin hanggang sa aking muling pagpapalala. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong katawan, sa inyong dugo na nabubuto ng pagbahay, sa ikaliligtas sa aming kasalanan at sa buhay na walang hanggan. Salamat po Diyos, tinatanggap namin ito para ng palataya.
Taas po natin ang tinapay. Dakilang Diyos, salamat po. Nasa halip na kami ang kahirapan. Salukin. Ikaw po ang pinahirapan para sa amin. Inaalala po namin ito sa araw na ito. Pangalan nito. Kainin po natin. Taas po natin ang araw. Dakilang Diyos, naalala po namin ang inyong kamatayan doon sa cross. Ang inyong dugo na siyang nagbayad ng aming mga kasalanan. Upang sa pamamagitan nito, kami ay may buhay na walang hanggan. Naalala po namin ito. Sabay ko natin bigkasin ang Apostle. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only begotten Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. He rose again from the dead. He ascended into heaven, seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit. I believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Bago po ang benediction at ang doxology, ay po muna ay magkaroon ng pananalangin para sa ating mga kapatid. Dakilang Diyos, patuloy ko pong dinudulog sa inyo si Brother Rick sa kanyang salamat po sa operasyon na nangyari sa kanya. Salamat po sa mga doktor na ginamit mo upang maibsan ang kanyang mga nararanasan. Salamat po patuloy na sa lahat ng ito nakita nila, Panginoon, kung paano ka kumilos sa kanilang mga buhay. Salamat sa lahat. Ngayon din patuloy po namin na dinudulog sa inyo ang kanyang ang resulta ng kanyang biopsy. Dalangin namin, O Diyos, na maging negatibo ito at patuloy, O Diyos, na sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Tulungan mo po sila, Brother Rick, pagalingin sa lahat ng mga nararanasan niyo. Hindi sa mga kapatid namin na dumaranas sa mga pagsubok sa buhay. Tulungan mo po sila, Panginoon, pagtibayin ang kanilang pananampalataya at magtiwala lamang sa iyo sa lahat ng bagay. Sa mga nakakaranas ng problema sa pamilya, pagkapuin mo po, Diyos, ang kanilang pangangailangan. Hayaan mo ang pagmamahalan na siyang maghari sa kanilang buhay. Tulungan mo sila kung paano harapin ang mga krisis ng pamilya. Tulungan mo na ang tunay na pagmamahal ay unang makita sa tahanan. At kung hindi man ito nangyayari, O Diyos, kahabagan mo po kami. At patuloy na ang iyong pag-ibig ang sumagana sa bawat pamilya. Sa mga naghanap buhay, pagpalain mo sila, at patuloy na ikaw ay maitaas sa kanilang buhay. Ang bawat simbahan ay patuloy ko pong itinutulog sa inyo na malapit sa amin ang kabanatuan, kina Pastor Philip, ang Hagunoy, kina Pastor Richard, sa Cavite, si Pastor Simon, at maging sa Paranaque, si Pastor Ruel. At gayon din po ang ilan pa nilang makakasama na nais maging bahagi ng federation ay patuloy ko pa rin dinudulog sa inyo. Pagpalaan niyo po ang aming samahan
lalo na ang mga gagawin pa naming mga meeting. Pagkaisahin mo ang puso. At sa lahat ng ito, ikaw ay mag-glorify. Maraming salamat, pagpalain mo po ang bawat isa. Mga bagay, tanggapin po natin sa umagang ito ang pagpapala ng Panginoon. Receive the blessing of God. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen. 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 Para po sa panghuling awit, magsitayo po tayong lahat. 327, praise to the Lord Almighty. 327. Yung mga youth, kapag nakita kayo, meron kayong gathering, youth,